Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. China ginagalit ang Pilipinas. Dalawang eroplano ng China ginugulo sa ere ang eroplano ng Pilipinas. Anino ng mga Chinese fighter aircraft sa panahon ng pagsasagawa ng PH at Australia Joint Patrol. Sa larangan ng internasyonal na geopolitika, ang South China Sea ay naging sentro ng pansin na bumibigyang diin sa kanyang estratehikong kahalagahan at sa mga teritorial na alitan na nagmumula sa mga kalapit bansa. Kamakailan lamang, nagtangka ang Pilipinas, PH, at Australia na magsagawa ng isang joint patrol sa mga kontestadong tubig na ito, layuning itatag ang kanilang mga karapatan habang nagtataguyod ng regional na katahimikan. Gayunpaman, sa gitna ng kolaboratibong pagsisikap na ito, lumitaw ang anino ng mga Chinese fighter aircraft na nagdudulot ng pangamba at pagkakagimbal. Ang Joint Patrol, isang patunay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia, ay isinagawa upang patunayan ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paggalang sa batas ng pandaigdigang karapatan sa South China Sea. Ang lugar na ito ay naging sentro ng hidwaan, kung saan ang China ay nag-aangkin ng malaking bahagi nito, na ikinagagalit ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya na may mga saklaw ng maritime borders na nagtutugma sa rehiyon. Sa panahon ng patrol, lumitaw ang mga ulat na tila sinusundan ng mga Chinese fighter aircraft ang kilos ng Joint Philippine-Australian Task Force. Ang mga ganitong aksyon, na madalas na tinatawag na shadowing, ay nangangahulugang pagsusuri o malapit na pagmamanman ng military aircraft o barko ng isa pang bansa, kadalasang bilang pagpapakita ng presensya o upang mangalap ng impormasyon. Ang pagkakaroon ng mga Chinese fighter aircraft na ito ay nagdadala ng mahahalagang tanong at nagpapalakas ng iba't ibang reaksyon. Ang mga kritiko ay tumitingin dito bilang isang sinadyang pagpapakita ng puwersa na nagpapahiwatig ng pagiging determinado ng China sa rehiyon at ang hindi nito pag-apruba sa Joint Patrol. Ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa mga territorial na claim at sa labanan para sa dominasyon sa South China Sea. Bukod dito, pinapalakas ng insidente ng shadowing ang mga komplikadong dynamics sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon na ito. Ito ay isang paalala sa maigting na balanse ng kapangyarihan at sa mga hamon sa pagpapatibay ng teritorial na karapatan habang nilalayon ang maselan na mga relasyong diplomatiko. Gayunman, mahalagang tingnan ang mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng isang masusing pananaw. Mula sa perspektiba ng China, maaaring ituring na pangangalaga sa kanilang interes ang mga ganitong aksyon sa kung ano ang itinuturing nilang kanilang sphere of influence. Gayunpaman, para sa mga bansa tulad ng Pilipinas at Australia, ito ay nagpapakita ng panghihimasok sa kanilang soberanya at isang posibleng banta sa katahimikan sa rehiyon. Bilang tugon sa mga pangyayaring ito, mahalaga ang mga diplomatikong usapan sa lahat ng mga kalahok na partido. Ang pakikipag-ugnayan at negosasyon ay nananatiling pundasyon para sa paglutas ng mga alitan at pagpigil sa mga pagtaas na maaaring humantong sa mas matinding tensyon o kahit sa digmaan. Ang Joint Patrol ng Pilipinas at Australia ay nagpapadala ng malakas na mensahe hinggil sa kahalagahan ng regional na kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan. Gayunpaman, ang anino na idinulot ng pagkakaroon ng mga Chinese fighter aircraft ay nagpapakita ng komplikasyon at mga hamon na kasama sa geopolitika ng South China Sea. Habang pinanonood ng pandaigdigang komunidad ang mga pangyayaring ito, mahalaga para sa lahat ng mga kalahok na partido na magpakita ng pag-iingat, itaguyod ang bukas na komunikasyon, at hanapin ang mga paraan para sa mapayapang paglutas. Ang mga anino na idinulot ng pagkakaroon ng mga fighter aircraft ay dapat magsilbing paalala ng pangangailangan para sa dialogo at diplomasya upang malampasan ang mga anino ng alitan na bumabalot sa South China Sea. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.